Kamusta po kayo? Ngayon po ay 2026 Father's Day at napakahirap bilang isang magulang na ipaliwanag sa aming mga anak kung ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas. Darating ang panahon, maaaring kami mga magulang ngayon ay either matanda na o wala na. Subalit, ang maipapangako lang natin sa kanila ay ang Pilipinas ay mapayapa. Subalit sa nakikita natin ngayon, napakahirap sabihin na i-secure ang kanilang kinabukasan. Noong 1969, mga bata kami, nangarap kami mga senior na ngayon na ang Pilipinas ay magiging isa sa mga bansa, hindi lang sa Asia o sa buong mundo, na magiging napakaunlad. Dahil napakaunlad naman talaga ang ating kalagayan. Tayo ay number 2 sa Japan noong 60s. Subalit, nung naging presidente si President Ferdinand Marcos, yung senior, siya po ay nagbago o nagpalit ng destiny ng ating bansa nang siya ay naging presidente noong 1968. At noong 1972 nga, nagsimula na ang pagbabago ng ating gobyerno. Dahil sa pagbabago ng gobyerno na yon, kami ay lumaban, nakibaka na sana may pag-asa ang aming kinabukasan at ang mga kinabukasan ng aming mga anak at mga aming apo. Tama at nagtagumpay ang Pilipino noong 1986 at napalitan ang ating destiny na naman. Nag-akala ang marami na maibabalik ang dating pagunlad natin noong 1960s. Subalit, mula 1986, ngayon ay 2026 na. Napakatagal na. Ang tiniis nating mga Pilipino na ngayon ay lalong lumala ang nangyari sa ating bansa. Lahat ng Pilipino sa buong mundo, siguro kundi lang 99%, baka 100% talaga, kasama na pati mga bata, na alam ang nangyari at nangyayari sa atin. Maski ang ibang bansa, alam ang nangyayari sa atin, na hindi na kailangan na nating ipaliwanag sa ating mga magulang o kaya sa ating mga anak na ang kondisyon natin ngayon ay palala na imbis na umangat dahil sa nangyayari. Tignan nyo lang ang sitwasyon natin. Simulan natin sa edukasyon. Magulo pa rin ang Department of Education kung paano itataguyod ang ating mga kabataan. Sa ngayon, kung nalalaman ninyo, nireport na nila na halos 87 or 88% ng ating mga kabataan, estudyante hanggang level 11 or grade 11 na mahina sa pag-intindi o comprehension at sa pagsasalita ng Tagalog at English, at maski sa kurso ng mathematics at saka science. Napakababa daw ng kaalaman ng ating mga bata. Ngayon ko lang nalaman na sa tagal-tagal ng siyensya o technology natin sa education, hindi pa rin nila naiangat ang talino ng ating mga kabataan. At pangalawa, tignan natin ang sitwasyon maski na ang
ang batas, kung paano na-implement ang batas natin. Ngayon ko lang nakita na ang batas ay pwedeng baguhin o sabi nga nila bending the law para ma-accommodate yung mga pwedeng paboran. Ang nakapagtataka nga, talagang grabe maski hindi nila sundin ang Supreme Court sa mga utos nito, samantalang sa pag-aaral namin noon nung kami bata at sa ngayon, ang Supreme Court ang parte ng branch of government na magsasabi kung ano ang dapat na interpretasyon ng batas at dapat sundin. Yung tatlong sangay ng ating bansa, nagkakagulo sila at simula sa executive hanggang sa legislative, lalo na pagdating sa justice branch of government, hindi na sila rin nagkakasundo. So saan tayo mapupunta kung ang mismong gobyerno, lahat ng branches ng gobyerno ay hindi nagkakaisa sa dapat gawin o dapat ang maging direksyon ng Pilipinas? Kung sila mismo ang namumuno sa atin at sila mismo ang nagbibigay liwanag sa kinabukasan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan ngayon, nalalaman nila, nakikita natin na hindi sila mismo nagkakasundo at napakahirap sabihin sa ating mga anak na huwag kang mag-alala, ang Pilipinas pagka umabot kayo sa edad namin ay mas maunlad. Ganong katagal kaya natin titiisin ang ganitong, hindi natin pwedeng sabihin parusa o ganitong kalagayan natin? Mula pa lang noong ang mga Kastila ay nandito sa atin, nung isang araw lang nag-celebrate ang kaarawan ni Jose Rizal, malalaman natin sa kanyang istorya na inapi na tayo noong panahon na yun. Halos 400 taon tayo nagtiis. Ngayon ilang taon na naman tayo na magtitiis, na parang walang nangyayari sa magandang kapalaran natin. Hindi ako naniniwala na tayo ay masamang tao na ganito ang ating magiging kalagayan. Tayo ay taong matalino, masipag, at tayo ay hinahangaan ng mga ibang bansa sa ugali natin. Subalit, bakit nagkakaganoon tayo sa sarili nating bansa? Kaya hindi ko malaman kung ano nga sasabihin ko, pero tulungan nyo na lang akong masabi sa ating mga anak na maganda pa rin ang hinaharap ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. God bless the Philippines, God bless the Filipinos, and God bless our politicians especially. Maraming salamat po.